much I want revival. But then on Monday, I can't even find my Bible. Where's the power? The power of the cross in my life. I'm sick of playing the game of religion. I'm tired of losing my reason for living. Where's the power? The power of the cross in my life. I'm not content just to walk through my life, living into the last, walking in compromises. Now we cry out as a generation that was lost, but now it's falling apart. Of the cross, we believe. I'm not satisfied. I'm not satisfied. Doing it my own way. I'm not satisfied. To do the church and walk away. I'm not satisfied. You are just so loving. Hallelujah. It's you. I'm not satisfied living in yesterday's heart. I'm not satisfied to have a form, but not a bar. I'm not satisfied. Lord, I am crucified in Jesus. Thoughts will live in you, Jesus. We believe in you. We believe in your power. We believe in your word, Jesus. That is true. We believe, yes, we believe in you. So we lay down our cross, that our cross might be found. So we lay down our cross, that our cross might be found. So we lay down our cross, that our cross might be found in you. We believe in Jesus. Habang tinatawagan ko po ating mahal na Pastora Senior para po sa salita po ng ating Panginoon. Praise God. So, antayin pa po natin si Pastora. Okay. Si Pastora Junior muna. Sige, maupo muna po kayo mga kapatid. Kayo ba ay nag-aral ng salita ng Diyos? Dahil meron tayong quiz today. So, 15 seconds ang ibibigay sa inyo. So, nung nakaraan, nung nag-quiz tayo, ilang items yun? Sino nakaka-recall? Ha? 3-0? 3-0 ba? 31 items o 32? 31 items. Ngayon, 25 items, multiple choice. So, meron lang kayong 15 seconds. Madali yung iba sa mga may stock knowledge ng Word of God. Pero dun sa mga hindi nagbabasa ng Biblia, yun ang malaking tanong. Sabihin po natin, God bless Pastora Senior. Alalayan niyo mga kids. Dahil si Pastora Senior ay 78 na po, sa kabaligtaran 87.
Purihin ang Diyos, mga kapatid. Palakpakan natin ang malakas si Lord. Hallelujah! Salamat po sa ating Panginoon na narito ngayon tayong lahat para magsamba sa Kanya. Malakas, spiritually and physically. Salamat sa ating Diyos. Nawa, walang lumiban sa araw na ito sapagkat ang araw ng pananambahan ay napakahalaga para sa atin. Hindi natin pwedeng ipagpalit sa anumang bagay ang atin pong pagsamba. Kaya ako'y nagpapasalamat, mga kapatid, sapagkat meron po akong pinayuhan. Ipaglaban mo ang iyong pananampalataya. Sapagkat yung trabaho mo, hindi mo yan madala sa langit. Ang madala mo lang sa langit, ang katapatan mo sa paglilingkod sa Diyos. At salamat naman sa ating Panginoon, mga kapatid, na siya po ay pinayagan. So pag nalalaman po ng ating Diyos ang puso mo na talagang gusto mo siyang paglingkuran at sambahin pag-araw ng pananambahan, kikilos po siya, mga kapatid. Siya ang hihipo sa puso ng inyong mga amo na payagan kayong magsamba sa araw ng linggo. Umaga lang naman Pwede naman kayong bumalik after the service. No? Kaya to God be the glory. Ako'y natutuwa, mga kapatid, at napakagandang ng message sa akin ng Panginoon. After that, hindi ko na lang sabihin sa inyo kung ano yon. Praise God. So tayo po muna, mga kapatid, ay tumayo. At aawit po tayo ng awit na masaya. Ulo ko'y sumisigla. Masigla pa ba tayo? Amen. Ulo ko'y sumisigla dahil sa Espiritu. Sa Espiritu. Sa Espiritu. Ulo ko'y sumisigla dahil sa Espiritu. Dahil sa Espiritu ng Diyos. Balikan! Balikat ko'y sumisigla dahil sa Espiritu. Sa Espiritu. Sa Espiritu. Balikat ko'y sumisigla dahil sa Espiritu. Dahil sa Espiritu ng Diyos. Taiwan! Taiwan! Baywang ko'y sumisigla dahil sa Espiritu. Sa Espiritu. Sa Espiritu. Baywang ko'y sumisigla dahil sa Espiritu. Dahil sa Espiritu ng Diyos. Kamay ko'y sumisigla dahil sa Espiritu. Sa Espiritu. Sa Espiritu. Kamay ko'y sumisigla dahil sa Espiritu. Dahil sa Espiritu ng Diyos. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Amen! Hallelujah! Sabihin mo sa katabi mo, masigla ka na ngayon. Masigla ka na. Huwag ka matulog, ha? Okay. Pwede na po tayo makaupo. Praise God. Hallelujah. Antayin mo na natin makaupo ito mga instrumentalists. Okay? Salamat sa ating Panginoon, mga kapatid. Maganda ang panahon. Kaya lang, hindi na ba pwede yung ating aircon? Parang mainit, ano?
Hindi na pwede, Pastora. Okay. Okay. Sige. So mga kapatid, sa mundo natin, kahit saan mang lugar sa mundo, mayroon pong batas na sinusunod. Amen ba? Kasi pag wala pong sinusunod na batas, magulo po mga kapatid ang lugar. Katulad mga kapatid sa batas ng trapiko, kailangan sumunod ka. Sapagkat pag hindi ka susunod, magkaroon talaga ng banggaan mga kapatid. Kaya antayin mo talaga kung kailan ka mag-stop at kung kailan ka mag-go. Ganon din naman sa ating mga tao, nilagyan po tayo ng pedestrian lane para doon po tayo dumaan. Once kasi na ikaw po ay hindi sumunod sa batas mga kapatid ng trapiko, delikado ka. Maalaala ko mga kapatid yung isang kapatiran natin na nag-shortcut siya, muntik na talaga siyang masagasaan. Sabi ko, katigas naman kasi ng ulo eh. Meron naman talagang dapat na daanan, bakit ba hindi dumadaan doon? Aba, iniligtas pa rin siya ng Diyos mga kapatid, muntik na talaga, hallelujah. Kaya kinakailangan po mga kapatid, anuman po ang batas na inilaan mga kapatid sa bawat bansa ay dapat po natin itong sundin. No? Huwag po tayong mag-go against it sapagkat delikado po ang ating buhay. Pinagawan nga tayo ng ano ba tawag noon? Yung aakyat ka tapos tatawid ka? Anong tawag noon? Eh, tamad naman ang mga taong umakyat doon eh. Tamad. Mas gusto ng apurahan, apurahan din ang kamatayan. Hallelujah. So ang atin pong pag-aralan ngayon mga kapatid, alam kong kabisado na po ninyo ito sa Ecclesiastes 12, 13, and then 14. Ang wakas ng lahat ng bagay, lahat ay napakinggan, matakot ka sa Diyos at sundin ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Sapagkat, sa verse 14, sapagkat dadalhin ng Diyos ang bawat gawa sa kahatulan, pati ng bawat kubling bagay, maging ito'y mabuti o masama. Kaya kinakailangan po mga kapatid, na kung anuman po ang nakasulat sa banal na kasulatan na tayo sundin ang kanyang utos, sundin natin ang kanyang utos, ay atin po itong gagawin. Tandaan po natin mga kapatid, ng ating buhay ay mahalaga. Saan? Para magkamit po tayo ng buhay na walang hanggang. Mahalaga po ito. Hallelujah. Ang atin pong mundo ay nasa ilalim ng araw. Ay hindi po ito sasabihin sa atin na ito ang dapat mong gawin. No? Pero ang Diyos lang ang makakagawa nito. Bakit po mga kapatid, siya lang ang pwedeng makagawa nito? Dahil ang mundong ito mga kapatid ay Diyos din po ang lumikha. Hallelujah. Ang mundong ito ay pinatayo lamang tayo. Pinatatayo tayo ng mundo para ibagsak. Di ba? Marami naman mga tao ngayon nakatayo sa mundong ito, pero bumabagsak. Lalong-lalo na yung mga taong walang Diyos. Talagang bumabagsak sila. Kapag dito lang nakapokus, wala tayong alam kung ano ang maging wakas sa lahat ng bagay. Pag dito lang nakapokus ang ating buhay sa mundong ito, hindi natin alam kung kailan ito magwawakas. Pero pag sa Diyos tayo nakapokus, ipapakita niya sa atin ang ating kahalagahan. Amen? Amen ba mga kapatid? Gising pa ba kayo? Mabuti naman. Ang napupuna ko kasi sa mga kapatiran, parang tinatamad magpalakpak, tinatamad magsabing amen, tinatamad magsabing praise the Lord. Pero pag nagnood ng concert ng unbeliever, matindi ang palakpak. May talon-talon pa. Pero sa Diyos, ayaw pumalakpak, ayaw tumalon.
Hallelujah! Ang Diyos lahat ang nagpahiram ng hininga sa atin. Kaya nararapat lahat ng palakpak, lahat ng papuri, lahat ng pagsaya para sa Kanya. Hindi sa tao. Amen ba? Lahat nga ay pumalakpak uli. Hallelujah. Dapat po nating pasalamatan, mga kapatid, ang kanyang biyaya sa atin araw-araw at ang kanyang kalulatian. Bawat sandali ay nararamdaman po natin na tayo po ay may galak, nararamdaman natin masaya tayo. At kung mayroon naman tayong sakit, nararamdaman natin na may sakit tayo. Kapag tayo may pagsubok at pag mayroon tayong mali, bawat kasalanan at kalungkutan, bawat simula at paghinto, alam po ito ng Diyos, mga kapatid. Ang bawat pagsunod, malaki man o maliit, ang lahat ng ito ay may kahulugan. Hallelujah. Sapagkat nakamasid sa atin ang Diyos. Ang Diyos ay nakamasid. Sabi ko nga sa inyo nung ako'y nangaral, na ang atin pong Diyos ay matinding scanner. Talo pa niya ang scanner sa airport, mga kapatid. Matindi siya mag-scan sa atin. Daig pa niya, mga kapatid, ang ICAC sa Hong Kong. Alam niyo yung ICAC, mga kapatid? Investigative, ICAC, Investigative Commission Against Crime. Sa Hong Kong, mga kapatid, matindi ang scanner dito kung ikaw nga ba ay hindi kriminal. Mahigit pa rito ang ginagawa ng ating Panginoon sa atin. Hallelujah. Kaya wag mong sabihin na okay ka lang gumawa ng ganito. Wala namang nakakitang kapatiran, pero yung napakalaking mata sa itaas ay nakatingin sa atin. Di ba mayroong awit na God is watching us from a distance? Natandaan niyo yung awit na yun? Hallelujah, hallelujah. Kaya mga kapatid, huwag po nating sabihin na pwede nating gawin ang lahat ng ating gusto. Wala namang kapatiran o pastor na nakakakita. Tama yon. Hindi naman talaga namin kayo makikita sa lahat ng sandali. Pero tandaan ninyo na mayroon tayong great scanner sa langit. Hallelujah. Praise God. Praise God. Ang atin pong Panginoong Diyos, mga kapatid, ay mahalaga sa ating buhay. Mahalaga ba Diyos sa buhay natin? Bakit mahalaga? Sapagkat naghanda siya sa atin, mga kapatid, ng buhay na walang hanggang. Kaya napakahalaga. Hallelujah. Ang sinabi nga, mga kapatid, sa Ecclesiastes, ang lahat ng bagay ay may kabuluhan. Lahat ng bagay. Isang araw, haharap tayo sa Diyos para magbigay sulit sa Kanya. Ang lahat ng ating gawa ay hahatulan. Karapatan niya ito sapagkat siya ang lumikha sa atin. Siya lang pwede ang gumatol sa atin. May malasakit siya sa pangyayari ng ating buhay. Hallelujah. At kung ano ang ating ginagawa, isang araw mag-report tayo sa Kanya. Mag-report tayo sa ating Panginoon para hatulan. Ayun, hahatulan po tayo. Sapagkat darating ang mga bagay na ito sa ayaw natin sa gusto. Ang sabi sa Psalms 96:13, sa presensya ng Panginoon, dahil tiyak na darating siya upang hatulan ang mga tao sa mundo, batay sa kanyang katuwiran at katotohanan. And 2 Corinthians 5:10, sapagkat haharap tayong lahat kay Kristo para hatulan, o lahat mo tayo, mga kapatid, wala lang exempted rito, ha? Tatanggapin ng bawat isa ang nararapat na kabayaran sa kanyang mga ginawa. Wow! Mabuti man o masama. Hallelujah! Noong nabubuhay pa siya sa mundong ito. So, ang lahat ng ating ginagawa sa mundong ito ay hahatulan. Tandaan natin ito, mga kabataan, young people, tatay, nanay, lahat tayo ay hahatulan.
Akala mo, Kristiyano ka na, hindi ka hahatulan. Hahatulan po. Praise God. Hallelujah. Sa mga gawa, 17:31, sapagkat nagtakda ang Diyos ng araw kung kailan niya ipapataw ang kanyang makatarungang hatol sa lahat ng tao rito sa mundo, sa pamamagitan ng taong kanyang pinili. So may pinili po ang ating Panginoon. Ang ating Amang nasa langit, mayroon pong pinili. Pinatunayan niya ito sa lahat ng buhay niyang muli ang taong iyon. Walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Ito po ang kanyang pinili, mga kapatid, para tumubos sa ating kasalanan at mabuhay na rin muli. Kung paano siyang nabuhay muli, ang tapat na Kristiyanong naglilingkod sa Kanya ay muli ring bubuhayin. Naniwala kayo niyan? Sa Kawikaan 28:14, mapalad ang taong sumusunod sa ating Diyos. Wow, mapalad. Mapalad ka talaga. Ngunit, ang matigas ang ulo ay mapapahamak. Tama naman. Kahit naman na sa mga anak na matigas ang ulo at hindi nakikinig sa magulang, napapahamak. Lalo na kung sa Diyos hindi ka susunod, matindi ang iyong kapahamakan. Kaya lang, alam nyo, bilib lang talaga ako sa kabutihan ng ating Diyos, mga kapatid. Kasi lagi siyang nagbibigay ng chance sa tao. No? Hindi siya kaagad-agad magparusa. Kasi siya nga ay banayad magalit. Kaya binibigyan ng chance ang tao. Baka sakaling magbago. Baka sakaling magbago. Subalit, mayroon din pong limitasyon ang kanyang pagbibigay sa tao, mga kapatid. At pag dumating na siya, mga kapatid, sa dulo ng kanyang pagpapasensya, yari kang bata ka. Amen ba? Yes. Buhay pa kayo? Yes. Amen. Ang ibig sabihin ng fear of God, siya ang sentro sa ating buhay bilang mga Kristiyano. Bilang mga lingkod ng Panginoon, sentro po siya sa ating buhay. Pag inuna po natin ang Diyos, mga kapatid, hallelujah, hindi tayo magsisisi. Huwag po natin gawing second lang siya or third. Gawin po natin siyang number 1 sa ating buhay. Hallelujah. Makikita mo naman kung paano, mga kapatid, ang blessing na iyong tatanggapin. Siya ang una sa ating damdamin. Sa lahat ng ating plano, dapat siya ang una. At ang pagkatakot sa Diyos, mga kapatid, dapat din ang una. At sumunod sa pagkatakot ay ang pagsunod. Sabi nga sa Jeremiah, Tama. Job 28:28. The fear of the Lord is wisdom. Pag mayroon ka pong takot sa Diyos, ibig sabihin mayroon ka rito. Matalino ka, marunong ka, kasi may takot ka sa Diyos. And to depart from evil is understanding. Simple may takot ka sa Diyos, kaya iiwasan mo ang lahat ng kasamaan dahil alam mo na ito po ay may parusa sa atin pong Panginoon. Ang galing ng Job, mga kapatid, 28:20. I'm so blessed of that verse, mga kapatid. Hallelujah. Kung minsan pa nga, mga kapatid, parang mahirap ang kanyang mga utos. Tama po ba? Hindi ba mahirap, mga kapatid, ang utos ng Diyos kung tutuusin natin sa ating laman? Hindi na natin magagawa yung ating gusto Ang mga babae, hindi na pwedeng magsuot, mga kapatid, ng miniskirt. Hindi na pwedeng magpaputol ng buhok. Ang mga lalaki, hindi na pwedeng mambabae. Hindi na pwedeng uminom ng alak, hindi na magbisyo. Kaya doon, mga kapatid, sa matitigas ng ulo, mahirap talaga silang sumunod sa Diyos. Hindi nila kaya Pero salamat sa ating Panginoon. Biniyayaan tayo. Iniligtas tayo, sumunod tayo sa Kanya. Purihin talaga ang ating Panginoon. How great is God. How great is God. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Ito po, mga kapatid, ay karunungan kapag tayo po ay may takot. Kasi ang pagkatakot sa Diyos, mga kapatid, this is the path of life. Ito po, mga kapatid, ang daan ng buhay. At ito rin po, mga kapatid, ang daan ng ating kagalakan at kasiyahan. Happy ba kayo na naglingkod kayo sa Diyos? Ako, I'm always happy, mga kapatid. Every night that I pray, I said, Lord, thank you for the joy that you put in my heart. Salamat, Panginoon, sa kagalakang inilagay mo sa aking puso.
Wala kasi mga kapatid makakatumba sa kagalakan mga kapatid na ibinigay ng Diyos sa atin, wala. Hindi natin makukuha ang kagalakan na ito sa salibutan ito, kundi galing lang talaga sa Kanya. Joy unspeakable and full of glory, mga kapatid. Ito po mga kapatid ang atin pong daan, no? Sa atin pong paglilingkod sa Diyos. Kaya ang sabi sa verse 14, mga kapatid, pakibasa nga ninyo. Kung mayroon kayong Bible, Ecclesiastes 12:14, pakibasa. Pakibasa. Yung may mga Bible, tayo po. Verse 14 na Ecclesiastes chapter 12. Please read, mga kapatid. Sino sa inyo may Bible? Amen. Hindi magandang pakinggan ang judgment, hindi ho ba? Parang nakakatakot, naku, judgment na. Nakakatakot, mga kapatid. Pero hindi po natin ito maiwasan. Talagang may judgment. Whether you like it or not, we will be judged by God. Unang hahatulan ng Diyos ang mga hindi Kristiyano. Yung tumatanggi sa kanyang ebanghelyo. Sila po ang unang hahatulan. Meron pong dalawang uri na judgment o paghatol, mga kapatid. Doon sa mga hindi tumatanggap ng gospel, ang hatol sa kanila ay sumpa at parusa. At sila ay tiyak na ihagis sa dagat-dagatang apoy. Sa Kristiyano naman ay mayroon ding paghatol. Maaaring matanong kayo sa akin, hahatulan pa ba ang mga Kristiyano? Pastora, yes. Hahatulan po tayo ng Diyos. Pero hindi para parusahan. Upang tayo po ay susuriin ng Diyos. Evaluation. Kung ang unbeliever condemnation, the believer is evaluation. Ibabaluit, mga kapatid, ang atin pong mga ginawa dito sa lupa nung tayo po ay kanya nang iniligtas. 1 Corinthians 4:5, kaya huwag kayong humatol, okay, yung mga taong palahatol ng kanilang kapwa, ano ha? Yung nakikita ang mali, naghahatol ka agad. Ito ang payo sa atin. Huwag kayong humatol nang wala sa takdang panahon. Okay, may panahon po ang paghatol pala. Hintayin ninyo ang pagbabalik ng Panginoon. Yan, ang Panginoon lang talaga ang dapat humatol. Pagdating niya, ilalantad niya ang lahat ng mga sekreto. Yan, ano man sekreto ang ginagawa mo ngayon, ilalantad yan ng Diyos. At motibo ng bawat isa. Ano ba ang motibo mo? Bakit ka nagsasamba every Sunday? Alam ng Diyos yan. At sa panahong iyon, tatanggapin ng bawat isa ang papuring mula sa Diyos na ayon sa kanyang ginawa. O, mayroon palang papuri, mga kapatid, tatanggapin ang Kristiyano ayon po sa kanyang ginawa. Hallelujah. Tayo po, na mga Kristiyano, ay hindi na po tayo parurusahan, no? Sapagat ang ating kasalanan, pinatawad na niya sa krus ng Kalbaryo, kaya hindi na po tayo parusahan para papunta sa impyerno. Hallelujah. Napatawad na po tayo. At dahil po tayo po ay napatawad na ng ating Diyos, ano po ang ating gagawin? Dapat magiging masunurin tayo sa Kanya. Ibigin po natin ang ating Panginoong Hesus ng buong puso. Hindi pa imbabaw, buong puso, buong kaluluwa, buong isip at buong lakas. Sapagkat ito po ang unang utos ng ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Ang tanong, nung ikaw'y nabubuhay pa, tuloy-tuloy ka bang nananalangin? O manalangin ka lang kung kailan mo maisipan? Yan ang isang tanong. Isa yan sa pagsusuri sa atin ng ating Panginoon. Ipinapanalangin mo ba ang mga kapatira na mayroong dinaranas na kahirapan? Are you praying for them? There are so many Christians who are struggling in their life. Do you pray for them? Pinapanalangin mo ba sila? Isa ito sa pagsusuri. Hallelujah. Ikaw ba ay dumadalaw sa mga may sakit? Dumadalaw ka ba sa mga nasa bilangguan? Isa ito sa mga pagsusuri.
Ikaw ba ay nagsasamba tuwing Sunday, hindi mo ba ipinagpapalit ang linggo sa iyong trabaho? Nagbibigay ka ba ng tithes and offering mo every Sunday? Hindi ka ba nagrereklamo sa mga giving sa iglesia? Ito po ang pagsusuri, mga kapatid. This is evaluation of our serving God. Hallelujah, hallelujah. Sapagkat lahat po, mga kapatid, ng ating ginawa, para kanino yan? Para sa kalulatian ni Kristo na ating minahal. Yan po, mga kapatid. Kaya mo ginawa yan to give glory to God. Bakit ka umiiwas sa kasalanan? Sapagkat bigyan mo ng karangalan ng Diyos. Once na ikaw po ay bumalik sa iyong kasalanan, na pinatawad ka na, ano ang sabi sa ni Kristo sa iyo? Katulad ka ng aso na matapos sumuka ay kinain muli ang suka. Katulad ka ng baboy, matapos paliguan, lumulubog uli sa putik. So ito po, mga kapatid, ang evaluation na gagawin sa atin ng atin pong Panginoon. Hallelujah. Dito po tayo huhukuman. Ang Diyos po, mga kapatid, ay hindi makakalimutan ang lahat ng ito. You see? Kaya nga ang ating Panginoon, mga kapatid, nagpapadala sa atin ng anghel. Alam niyo ba yun? Lahat po tayo mayroong anghel na nagbabantay sa atin. Pangako ito ng ating Panginoon sa mga awit 91 verse 11. Padadalhan ko kayo ng anghel na siyang mag-iingat sa inyo araw-araw. Wow, galing, ano? Iniingatan tayo ng ating anghel. At hindi lang yan, mga kapatid. Ang ating anghel ang sumusulat sa lahat ng ating ginagawa dito sa mundo. At sa araw po ng paghuhukom sa mga Kristiyano, ang aklat na isinusulat ng anghel sa lahat ng ating ginagawa, kanya itong ibibigay sa ating Panginoon at babasahin yan ng ating Panginoon sa ating harapan. Kaya hindi tayo makaiskapo, hindi ba? Ng aming na mahal kong kapatid. Kung ikaw po ay nagnanakaw ng iyong ikapo, nakatala yan. Lahat po ng bagay na hindi po kanais-nais sa harapan ng ating Panginoon, ay kanya po iyang hahatulan. Hebrews 6:10, makatarungan ang Diyos at hindi niya magagawang kalimutan ang inyong mabubuting gawa. Amen? At ang pagmamahal na ipinakita ninyo sa Kanya at patuloy na ipinapakita sa pamamagitan ng pagtulong sa mga kapwa pinabanal ng Diyos. Marunong ba kayong tumulong sa mga wala? Isa lang nag-amen. How about the rest? Kasi mga kapatid, pag tumulong ka sa kapwa mo, sa Diyos mo yun ginawa eh. Kung mayroon po tayong dapat tulungan ang ating mga manggagawa na nagpapayuniring pa lang sa kanilang kinalalagyan, no? Siyempre, pag pioneering, mga kapatid, walang-wala talaga yan. Pero kung ikaw ay mapagmahal, hallelujah, sa Diyos at nais mong tumulong, magbibigay ka, magpapadala ka. Hallelujah. Kasi masarap, mga kapatid, ang tumulong kaya. Masaya, hindi ba? Aywan ko lang sa inyo. Pero sa pastora, mga kapatid, pag nakatulong, tuwan-tuwa po ako. Naroon po ang aking joy na tumulong, lalong-lalo na sa mga manggagawa ng Diyos. Hallelujah. Kami ni Pastora Raquel, mayroon po kaming tinulungan na nag-pioneer for 2 years. We supply her needs. Hallelujah. Hindi po kami naghihinayang na tumulong dahil ginawa namin ito para sa atin pong Panginoon, hindi sa tao. Kaya ako'y nalulungkot sa mga taong kung humawak ng pirang higpit talaga. Pastora Raquel, ayaw talagang bitiwan. Kahit nakikita niya, mga kapatid, ang needs ng kanyang kapatid, kailangan. Hindi po yan natitinag, hindi marunong tumulong. Pero doon sa mga matulungin, hallelujah, purihin ang Diyos, hallelujah. Pagpaparangal ito sa ating Panginoon pag ikaw po ay matulungin. Hallelujah! Glory, glory, hallelujah. Kaya wag po tayo maging maramot, mga kapatid, sa pagtulong sa mga nangangailangan na ating mga kapatiran. Sabi nga ni Pablo tumulong kayo. Unahin yung tulungan, yung kasama niyo sa pananampalataya. Advice po ito ni Paul.
So, ibig sabihin, pwede rin tayong tumulong sa hindi natin kapananampalataya kung talagang kailangan. Pero unahin po natin ang atin pong kapananampalataya. Are you reading your Bible? Nalulungkot ako, mga kapatid. Ang ating tuan Pulse is 31. Dalawa lang po ang nakakuha ng 24. Isang senior at isang adult. Nakikita ko na marami sa inyo rito, hindi talaga nagbabasa ng Bible. Recorded rin yan sa langit. Akala nyo ba? Alam din ng Panginoon kung kayo nagbabasa ng kanyang salita. Alam din ng Diyos kung yung salita niya ay inyong ipinamumuhay. Alam niya yon. Hallelujah. Hindi po natin alam, mga kapatid, kung gaano kahalaga ang atin pong buhay. Ang bawat isa sa atin ay mayroong kasaysayan. Hallelujah. Alam ng Diyos ito, alam niya, mga kapatid, sa kanyang sarili, at sigurado po siya, mga kapatid, na sasabihin niya sa atin ang kasaysayan ng ating buhay nung tayo ay nandito pa sa mundo. Hallelujah. At kung tayo po ay magbigay ng atin pong pagsusulit sa Kanya, sasabihin ng ating Panginoon, ang ating buhay ay karapat-dapat. Umaaring magreklamo ka, Lord, disaster ang buhay ko, Lord eh. Pero sasagutin niya, kahit mayroon kang mga disaster things na nangyari sa buhay, ibig sabihin, mga pagsubok na napakahirap, pero hindi ka sumusuko. Ang sabi ng ating Panginoon, kahit mayroon kang kahirapang dinana sa mundo, hanga ako sa iyo dahil lagi kang bumabalik sa akin at umaasa ka sa akin. Hindi ka bumitaw. Hallelujah! Yan po ang sasabihin sa atin ng ating Panginoon. Marami naman talaga tayong dinaanan na kung ano-anong pagsubok, mga kapatid. Pero ang kailangan lang sa mga nasubukan ay hindi po sumusuko sa ating Panginoon. Just keep on going. Tuloy ka lang. Ano man ang dumarating sa buhay mo, tuloy ka lang. Huwag kang bumitiw sa Diyos. Dahil pag bumitiw ka, lalo kang kawawa. Amen ba, mga kapatid? Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. Praise God. Praise God. Kaya, mga kapatid, ito po ay panahon na upang tayo ay sumunod sa Kanya at magkaroon po tayo ng takot para tayo mabuhay ng payapa sa piling ng ating Panginoon. Handa na po ba tayo pag humarap tayo sa Diyos na mag-report tayo sa Kanya? Pag kinuha tayo ng Panginoon, prepare ka na ba na mag-report ka sa Kanya? Hallelujah. Ginagawa po natin ang ating pinakamagandang bagay para ating sundin siya. Alang-alang sa Kanya, alang-alang sa Kanyang kalulhatian. Kaya kailangan, mga kapatid, atin po siyang katakutan, sundin po natin siya. At Kanya po tayong bibigyan ng buhay na walang hanggang. This is the significant of our life. Ito po, mga kapatid, ang significant ng ating buhay, ang pagsunod sa Kanya. Alam niyo ba, mga kapatid, kapag sumunod kayo sa Diyos at nagdidepende lang kayo sa Kanya, ang blessing ng ating Panginoon ay tuloy-tuloy po yan. Tuloy-tuloy, tuloy-tuloy. Walang patid, mga kapatid. Pagka tayo sa Diyos lamang umaasa. Minsan kasi ang tao umaasa sa tao eh. Katulad ng isang manggagawa. Sabi ko sa kanya, exercise your faith. Kasi pag sa tao ka umaasa, hindi makakakilos ang Diyos sa iyo. Ginagapos mo ang kamay ng Diyos para buhusan ka ng blessing. Kasi sa tao ka umaasa eh. Sa Diyos ka umaasa, makita mo kung paano ka pagpapalain. Sabi ko, yan ang aming karanasan. Sabi ko sa kanya, nag-start kami ng gawain sa ilalim ng puno ng kaimito. Mabuti ka nga, nakakaupa ka para dyan kayo mag-church. Kami hindi. Pero nakita ko kung paano pinagpala ng Panginoon ang kanyang gawain. Sa Diyos tayo umaasa, hindi sa tao. Makikita po natin ang lahat ng pagpapala sa Kanya. Ang pag-ubis natin, mga kapatid, ang pagsunod natin sa ating Panginoon, ito ay malaki na pong blessing para sa atin. Kaya sana ang akin pong pangaral ngayong umaga ay tumimo sa inyong mga puso. Huwag ninyo itong alisin. Tandaan po natin lahat na tayo po ay hahatulan ng Diyos ayon sa ating ginawa bilang mananampalataya. Purihin ang Panginoon
Palakpakan natin siya. In Jesus' mighty name I pray. Amen. Pastora, salamat sa inyong palakpak. Palakpak ng malakas. Woo! Hallelujah. Praise God. Ang akala nila ako'y nag-iisa. Ang akala nila wala nang pag-asa. Dahil sa hirap na nadarama, pagsubok na hindi makaya. Ang akala nila katinuan ko'y wala na. Di nila batid na ako'y nagsasaya. Dahil sa langit ay nakatunghay, kinakausap ka. Kahit kailan di mo ako iniwan, kahit saan di mo nalimutan. Sa gitna man ng unos at bagyo, naroon ka laging aking karamay at iningatan.